Eto mga boss, may mensahe si Johnny Vic Alimcanoli. Ito ang unified champion ngayon at pinakamalakas sa middleweight division. Sabi niya mga boxing fans, malapit nyo nang marinig ang balitang matagal nyong hinihintay. At ito na ang matagal nang inaabangan na sagupaan sa middleweight division. Pinapahiwatig ngayon ni Johnny Vic Alimcanoli na malapit na ang unification fight sa middleweight. Tatlo lang naman ang champion dyan mga boss. Kasama niya si Carlos Adams at si Erislan de Lara. Sino kaya sa dalawa ang pwedeng labanan ni Johnny Vic Alimcanoli? May bali-balita din na baka raw posibleng labanan na ni Johnny Vic Alimcanoli itong si Terence Crawford. Dahil binanggit niya dyan na ito na ang matagal niyong inaantay na sagupaan sa middleweight. Pero hindi naman lumalaban si Crawford sa middleweight mga boss. Nagkataon lang na umakyat sa 168 pounds at tinalo si Canelo Alvarez. At sinabi ni Crawford na gusto niyang bumaba sa middleweight para maging 6th division champion. So abangan natin kung sino ang sinasabi ni Johnny Vic Alimcanoli na posible niyang labanan. Malupit yan si Johnny Vic Alimcanoli mga boss at talagang mapapalaban dyan si Crawford. Sa iba pang balita, si Jake Paul pa rin ang hari sa pinakamataas na viewers sa Netflix. Ang laban ni Jake Paul kay Tyson noon ay umabot ng 108 million live global viewers. Samantala ang Canelo Alvarez versus Terence Crawford, umabot lang ito ng kahit labanan ng dalawang magaling na boksingero ito sa kasalukuyan, hindi pa rin nila nakalahati ang viewers ni Jake Paul kay Mike Tyson. Kahit sinasabing clown itong si Jake Paul mga boss at lumalaban sa matanda na, hindi pa rin nila kayang pantayan ang viewers niya sa Netflix. Kaya iba rin talaga ang hatak ni Jake Paul sa entertainment. Sa iba pang balita, bakante na ang belt ni Junto Nakatani sa Bantamweight Division. Bakante ngayon ang WBC at IBF belt. Sa WBC, number 1 si Tenshin Nasukawa at number 2 si Takuma Inoue. Kaya itong maglalaban para sa bakanteng belt. Isang Pilipino lang ang challenger sa WBC at itong si Kenneth Lober, number 13 mga boss. Sa iba pang balitaan kay Chris Algieri na boringan sa laban ni Canelo kay Crawford. Hindi raw ito ang laban na pwedeng ulit-ulitin mga boss. Dahil kung napanood mo na ng isang beses, wala ka na raw ganang panoorin ulit. Okay naman daw yung pinakita ni Terence Crawford pero nakulangan siya sa pinakita ni Canelo Alvarez. Dahil nakulangan sa pressure, walang adjustment, parang nandun lang daw si Canelo at walang ginawa. Matapos daw mapanood ni Chris Algieri ang laban, parang ayaw na niyang panoorin ulit dahil wala naman daw exciting sa laban na yon. Sa ibang banda naman, nagbigay na rin ng mensahe si Campbell Hatton na anak ni Ricky Hatton. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ko na-miss ang mga tawa natin at lahat ng masasayang alaala na habang buhay kong babaunin. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala na talaga akong ama. Ayan mga boss, talagang sobrang lungkot ni Campbell Hatton. Bago pumanaw ang kanyang ama, nagretiro na itong si Campbell Hatton. Iniwan na ang pagboboxing. Pero ang nakakagulat dito mga boss, hanggang ngayon hindi pa rin nilalabas kung bakit namatay si Ricky Hatton. Dahil ayon sa mga ulat, okay naman daw ang kalusugan ni Ricky Hatton, walang matinding sakit na pwede niyang ikamatay. Ayon din sa ulat, wala silang makitang suspicious kung si Ricky Hatton ba ay nagpakamatay o pinatay. Kaya hindi pa rin nila nilalabas ang tunay na dahilan kung bakit nawala itong si Ricky Hatton. May paparting na laban pa sana ito sa December. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.